Mga boss, 170 peso litro ng diesel sa susunod na linggo. Posibleng mabot sa 170 peso kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo ayon sa industry sources. Habang patuloy ang pagtaas ng global oil prices dulot ng maigting na tensyon sa Middle East. Hindi na kaya ni PBBM. Puro pangako na lang na under control pa at marami pang stock. Pero ito, lalong tumataas na mga boss. Hindi Pilipinas ang nasaktan or nasalanta ng kaguluhan dito sa Middle East. Pero tayo yung pinakaunang nagtaas agad ng presyo ng gasolina. Samantalang ang mga lugar doon sa Middle East na siya yung pinaka-main na tinamaan mga boss ay kapiraso lang yung itinaas. Hindi tayo ang nagkagera pero dito ang nagtaasan yung mga bilihin at yung mga presyo ng gasolina. Talagang grabe na, hindi na afford ng mamamayang Pilipino. At hindi rin magawa ng paraan ng Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Hindi niya alam solusyonan kung anong gagawin. At talaga ang solusyon na lang ay mangutang at ibenta yung mga ari-arian ng Pilipinas para makahanap ng pondo. Dahil wala ng pondo mga boss, ubos na. Nilagay na sa maleta at pinamahagi na. Wala na ngang proyekto, di mo makita kung saan na yung budget ng Pilipinas. Wala namang proyekto. Utang ng utang. May panibago namang 408 billion peso na utangin mga boss at minamadali na ni PBBM. At talagang may 2 years pa si PBBM at papaldo pa ito mga boss. Dahil utang pa to ng utang hanggang 2028. Ang pinaka kawawa dito mga boss ay tayong mamamayang Pilipino na hindi na kaya ang ganitong presyohan, 170. At ang tatamaan dito mga boss ay mga tsuper, taxi driver na yun ang kinabubuhay. At talagang maapektuhan din ang manggagawang Pilipino na nagko-commute araw-araw. Dahil wala nang mamamasada pag ganyan dahil lugi na. At di naman tumataas yung pamasahe, di naman tumataas yung sweldo, ay nagtaasan yung mga bilihin, yung mga presyo ng mga gas, bigas at talagang wala na. Kawawa na ang bansang Pilipinas at kawawa na ang mamayang Pilipino dahil ang Pangulo natin hindi alam kung paano solusyonan ang lahat ng ito. Nakakamot na lang sa ulo at talagang walang maisip na paraan na kung paano gawin. Nalitong-lito na. At pati yung kanyang mga kabinete ay walang maipayo dito sa ating Pangulo kung anong gagawin. Grabe. Tama kasi Tatay Digong na meron tayong weak leader. Kayo na husga mga boss.